Breaking news mga kababayan, nako, malalagot itong si Ombudsman Boying Rimulya dahil nga po sa kanyang pag-iba-iba ng mga pahayag laban po sa kanyang sinabi noon sa Senado ng imbestigahan ng pagkakaaresto ni Tatay Digong sa ICC, na sinabi niya noon na wala siyang ginawa or hindi siya nakikipag-usap sa ICC. Pero naka mga kababayan, kahapon lang po yata ito binanggit at inamin mismo, galing mismo sa kanyang bibig ito, na nakipagpulong siya sa kanyang bahay kasama si Trillanes, si Nicanor Torre at si Boying Rimulya. Tatlo po sila. Di ko alam kung meron pa silang mga kasama. So dahil dito mga kababayan, si Attorney Torion, posibleng ito ang magiging basihan ng kasong perjury. Nako mga kababayan, bago natin ipakita yung video ni Attorney Torion na nagsasaad dito na pwedeng kasuhan ng perjury si Boying Rimulya, balikan po natin itong si Boying Rimulya. Ano ba ang kanyang sinabi dito? Paano ba niya inamin? Ito po mga kababayan, panoorin nyo po. Magugulat po kayo. Galing po dito sa GMA News Plus ng 24 oras. Ito po ang balita. Crispin Rimulya ang minsang Inamin ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang minsang pakikipagpulong sa mga tauhan ng ICC para sa proteksyon ng tetestigo noon. Gayunman, hindi anya ibig sabihin nitong totoo ang ibang laman ng affidavit ng mga lumantad na dating sundalo. Nakatutok si Salima Refran. Exclusive! Totoo yun. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, inamin ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, nakapulong nga niya ang dalawang kinatawan ng International Criminal Court sa kanyang bahay sa Makati. Kasama raw niya noon si dating Senador Sonny Trillanes at si MMDA General Manager at dating PNP Chief General Nick Torre. Nangyari raw ito ilang buwan matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Justice Secretary pa noon si Rimulya at hawak ang Witness Protection Program kung saan may ilang testigo ang ICC. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan, yung testigo ng ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to. Sir, when was this? Hindi ko na maalala. Maybe less than a year ago. Ayan mga kababayan ko. So ngayon po ipakita natin itong sinabi ni Attorney Torion. Ano ba ang naging basihan? Ano ba ang naging resback ni Attorney Torion? Bakit posibleng basihan ng kasong perjury? Ayan o, Attorney Torion, sumabog sa galit. Ayun o, ang pag-iba-iba ng pahayag ni Boying Rimulya sa ICC. Posibleng basihan ng kasong perjury. Nako po, ito po ang pasabog po ni Attorney Torion. Ito po. Posibleng maging basihan para masampahan ng perjury case si Ombudsman Boying Rimulya matapos pag-amin o ang pag-amin nitong nakipag-usap siya sa mga investigador ng ICC. Sa Senate hearing kasi noong nakaraang taon, sinabi ni Rimulya na hindi raw ito nakikipagtulungan sa investigasyon ng ICC. Narito balita ni Margaret Gonzalez. Muling inulit ni Ombudsman Boying Rimulya ang kanyang pag-amin kamag-ailan na totoo siyang nakipag-usap noong nakaraang taon sa mga investigador ng International Criminal Court o ICC. Ang pakikipag-usap ni Rimulya sa kanila, una nang ibinyag ng 18 dating sundalo. I was SOJ. It was about witness protection. And there are Filipinos who testified or will testify in the ICC. And they have to be kept safe. And they were asking for help. Can we refuse them? We cannot refuse them. Alam ko nun, tatlo lang yung nakabantay ron sa mga ICC ron. Patatandaan na sa investigasyon ng Senado noong nakaraang taon kaugnay na umano'y iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Rimulya na hindi ito kailanman nakipag-usap sa mga taga-ICC.
O, kita nyo mga kababayan, kailanman hindi nakipag-usap sa ICC. Ito po yung pag-amin niya po mga kababayan dahil nga po iniimbestigahan noon kung meron paglabag sa karapatang pantao o legal na basihan kay Tatay Digong kasi nga basta-bastang hinuli eh. Na group effort sila General Torre, sila Boying Rimulya, sila Trillanes, at mga kapulisan noon. Nakita nyo po nung galing po si Tatay Digong sa Hong Kong kung hindi ako nagkakamali. At talagang nagsasalita doon na anytime aarestuhin siya ng ICC at nakaabang na yung mga bata-batalyon na grupo ni General Torre sa NAIA kung di ako nagkakamali at isinakay nga pagdating ni Tatay Digong doon, isinakay ng biglaan itong si Tatay Digong kahit na napapaligiran ng abogado ni Tatay Digong para lang ipagtanggol ang karapatan ni Tatay Digong. Ayun, hindi pinagbigyan. Sabi nga ni General Torre, hihilain kita kung hindi ka sasama. Tignan mo itong Kanor Torre na ito, walang galang sa dating presidente. Sinasabi na mayroong warrant of arrest doon sa cellphone niya. Parang nagmo-mobile legend lang ito. O, ituloy pa natin ito mga kabayan. Supalpal si Boying dito kay Attorney Torion, na abogado ni Tatay Digong. Ito po, tuloy natin. Ayan o. We are not member of the ICC. Ayan o. We are not members of the ICC. So, whatever relationship with the ICC is on an arm's length basis. If we have to talk to them but we have never spoken to them. O, tignan nyo. Never spoken to them. Hindi kami nakipag-usap kahit isang letra o titik man lang. We're very transparent about what to do and we have never had any contact with the ICC. Naku po mga kababayan ko, eto na. Ang pag-amin, nadulas na, nabuko na. Naku po. Na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ni Rimulya na hindi ito kailanman nakipag-usap sa mga taga-ICC. Dahil naman sa pagbabago ng pahayag ni Rimulya, ayon sa abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC case sa Korte Suprema na sa Attorney Islito Torion, posibleng maging basehan ito ng pagsasampa ng kasong perjury. The testimony of then DOJ Secretary Rimulya was under oath. It was before a Senate proceedings and I clearly remember na sinabi niya doon na hindi nakikipag-ugnayan yung gobyerno. That may be a ground for a perjury or other appropriate cases, false testimony in other proceedings. Maaari rin anya ito maging basehan para mapa-impeach si Rimulya dahil sa betrayal of public trust. O ayan mga kababayan, dahil nga po dito sa pagsisinungaling ni Ombudsman Boying Rimulya sa Senado. Di ba nung hearing yan, mga kababayan, na si Manang Jaime nagtanong, meron ka bang kaugnayan sa ICC? Wala po, wala. Kahit kailan. Ni isang ledra ng mga pananalita, wala akong nasabi. Hindi ako nakikipag-usap. Ay naka mga kababayan. Ayun na, nadulas na. O pakita natin mga kababayan na tuloy natin ito. Ituloy natin itong pasabog. O ito mga kababayan ko, para may basis tayo. Ang nasabing pulong binanggit sa joint affidavit ng 18 ang Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to. Sir, when was this? Hindi ko na maalala. Maybe less than a year ago. Ang nasabing pulong binanggit sa joint affidavit ng 18 dating sundalo na naging empleyado raw ni dating Congressman Zaldico. Pero git ni Rimulya, walang masama na nakipagpulong siya sa ICC. Bakit? Ba't hindi? Ang nakasalalay dito buhay ng mga testigo. Kailangan Parang nakalimutan na kasi ni Boying Rimulya na nagka-amnesia na siya mga kababayan. Nagka-amnesia si Boying Rimulya. Nakalimutan niyang ito ang kanyang mga tuwirang sinabi
pinasinungalingan niya at pinagbigyan diinan na hindi siya nakipag-usap sa ICC. Nako mga kababayan, mamaya ipapakita natin yung hearing sa Senado. Ginisa ito ni Manang Amy kung hindi ako nagkakamali. Ituloy pa natin ito mga kababayan. Nako po. Pero sa mga panahong ito, baka hindi anya umubra sa Kongreso ang reklamo. Pero ang tiyak, gagamitin ng kampo ni FPRRD ang naging pag-amin ni Remulla para sa kanilang apilang injunction para sa dating Pangulo sa Supreme Court at upang mapahinto na ang kooperasyon ng gobyerno sa ICC dahil hindi na tayo miyembro ng Rome Statute. Una, nagpapasalamat ako sa kanya kasi we have been trying to secure evidence that the government has been cooperating with the ICC even if we are no longer a party to the Rome Statute. Yung declaration niya is our evidence, one of our main evidences to prove na yung gobyerno talaga natin ay nakikipag-ugnayan sa ICC even if hindi na tayo party. Samantalas, abogado naman ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa kaso nito sa The Hague, Netherlands, sinabi ni Atty. Martin Decla na kinabigla niya ang naging pag-amin ni Remulla dahil paulit-ulit na sinasabi ng Marcos government na hindi sila makikipagtulungan sa International Tribunal. At ang kanyang pag-amin ay pagpapakita lang na mas dapat imbestigahan ang mga ibinanyag ng mga dating sundalo. Doon sa mga nagsasabi na kwento-kwento lang, hindi paniwalaan, why dignify it with a Senate investigation? Yan, really, it bugs me why they're not going to proceed with such damaging, serious allegations. At hindi lang po ito salita, may mga pictures na kasama. So magsalita na yung, as it turned out, imbis na magsalita, nagsampa pa ng kaso against the affiants. No? I'm referring to the former military personnel. So may O kita nyo mga kababayan, ang pag-iba-iba ng pahayag ni Boying Remulla sa ICC posibleng sampahan ng perjury. Ano naman ang sinasabi ng mga kababayan natin, mga kababayan ko? Ito ang pasabog natin. Dapat talaga sa mga yan mabitay. Sa 2028 nang iganti naman ang sambayanang Pilipino. Lakas karma kay Remulla, salot sa gobyerno, sabi ni Rodante Bunyag. Pwede po bang makulong si Lacson at Soto sa pagtatakip at paglilihis ang katotohanan para hindi mahuli ang mga magnanakaw? Kasuhan yan mismo sa bibig niya lumabas. John Maclan, James Pascual, mga abogado ng mga Duterte dapat kasuhan yan, action yan para mapanagot yan. Traidor or traidor na yan. Go, sampahan na yan. Dapat lang lalong niya nilulubog ang bayan sa kasinungalingan nila. Mga kababayan ko, nako po. So ngayon po mga kababayan, tuloy pa natin. hirap talaga pag titindig ka para sa katarungan, for accountability. And if they're looking for, in order to address impunity in this country, I think this is one hell of a case to investigate and address the issue of impunity in this country. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal. Ayan mga kababayan ko. So ngayon, ipakita natin itong Boying Remulla ICC hearing. Ito po mga kababayan, ICC hearing sa Senado. I-check natin mga kababayan ha. Naku, ito na. Ito po, yung dating, way back 2025 po ito. Ginawa. Hindi po tayo nakiupo, hindi tayo nakipag-usap. Iyon po yung malinaw sa lahat. Totoo yun. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC. Anak ng loyalistang bayot talaga, oh. Mawawala lang kayo dito sa mundo, di pa kayo nagsasabi ng totoo. Talagang tingin ninyo sa mga tao nakikinig sa inyo, mga bata, no? Parang grade 1, mga gago kayo. O, kita nyo mga kababayan, pati itong si Matang Masa 16 binubugaan tingnan nyo mga kababayan na ito po. Ipakita ko sa inyo, galit na galit si Matang Masa ito po yung kanyang ulitin natin. Ito. Senate hearing today, mukhang tagilid Secretary Boying Remulla Bisa. Tignan natin mga kababayan ha. Secretary of Justice Boying Remulla. Naku, ito. Check natin. Madam Chair, if I may. I'm a little bit perplexed given that
You are part of the executive. The president has said, as he said for the 100th time, that we are not under the ICC. Why is the SOJ now saying that we are nevertheless, somehow, in some miraculous way, under the rubric of the international humanitarian law, still under its jurisdiction? Your Honor, it is not the Philippines that is under the jurisdiction. It is the individuals who are charged by the ICC, which is under the jurisdiction. There is a distinction, ma'am. Please explain. As non-members of the ICC, and as a state, the ICC has no jurisdiction over us as a country. But over the individuals who may have committed crimes that violate international humanitarian law, that is a universal value being held by the whole world today, that people cannot cross borders and hide behind boundaries so that they can run away from the law. O, kita nyo mga kababayan, nasaan ba yung sakto ito? Mga kababayan, check natin. Boeing under oath lying. Tingnan natin ha. Nasaan na ba? Ito po, tignan natin. Breaking umamin. Ito, tignan nyo. Na kayo raw ay nakipagpulong kay Senator Trillanes, General Nick Torre, para daw po with the ICC investigators. Totoo po ba yun? Sa bahay niyo raw po sa Bel Air, Makati. Totoo yun. O, siping. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. Mga Pilipino kasi mga testigong to. Sir, when was this po? Hindi ko na maalala. Maybe... O, ayan mga kababayan ko. O, kayo na humusga dito ha. Kung anong masasabi nyo. Bakit biglang umamin po itong si Boying Rimulya? Paiba-iba ng testament. Paiba-iba ng sinasabi, mukhang nagka-amnesia. Na akala nyo siguro hindi siya nag-under oath, hindi siya nanumpa. Na pag nagsinungaling siya, pwede siyang ma-perjury. Pwede siyang makasuhan. Sabi, pwede itong maging posibleng basihan ng kasong perjury. According to Attorney Torion. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo kay Boying Rimulya? Mukhang naghukay ng sariling hukay. Yari, ginulat ni Torion. Naku, makakasuhan. For transparency, for a better democracy. Lumalabas ang katotohanan mga kababayan na ang mga The Brave 18 na Marines ay talagang may katotohanan po ang kanilang sinasabi. Isang like, isang share po, isang subscribe. Salamat po na marami. At paki-comment po kung anong bansa po kayo, kung saan po kayo naroroon. At isa-shoutout ko kayo. Special mention, Gaspar Beltran ng Cebu City. Lagi kasi nagko-comment ito. Lagi ko nakikita eh. Mabuhay po mga kababayan. Salamat po.